thank you for the power that have given us. Yes. Ruach HaKodesh Yes. that dwells in us. Amen. That dwells to each one, Lord, sa tanang matag usa nga naa diri. Amen. We thank you that we could come to you boldly. Yes. We could come to your presence boldly because of Yeshua, the Christ of Nazareth. Father, thank you so much for loving us in spite of who we are. In spite of what we are, thank you so much, Jesus, Yeshua, that you are our friend. Yes, amen. You are our brother. Yes. And because of you, nahimo ming anak, usa sa mga anak. And thank you for choosing us, one of your children. Thank you, Ama. Thank you so much for your love. Thank you. Great is your faithfulness. Great is your mercy. Salamat kayo, Adonai. Thank you so much. We thank you, Lord. Hallelujah. Ang matag-usa karon, Lord, makadawat og kaayuhan. Amen. Kayuhan sa kalagom sa Espiritu. Amen. And we thank you that as we come before you, Amen. as we forgive others, we thank you, Lord, that you're faithful and just to forgive us sa tanan namong mga kalapasan, sa among mga shortcomings. Yes. Thank you so much, Lord, Yes, amen. for loving us, imong ipasaylo, as we forgive our trespasses. Salamat, Lord, nga ikaw kanunay always there for us. And di wala ka nagpasagad na mo. You'll never leave us nor forsake us. Yes. We thank you, Lord, for the blood of Yeshua. Yes. The blood from the crown of thorns. We are blessed. Amen. We are protected. Amen. Our family is blessed. Amen. Our hands are blessed. Amen. Our steps are blessed. Amen. And we thank you, Lord, the blood from 39 lashes of Yeshua. Amen. We are healed. Amen. We've been healed. Amen. And thank you, Lord. Kung kinsa nakinahanglan og kayuhan physically, Yes. makadawat og kayuhan. Amen. Tungod ikaw, imo nang gibayaran ng tanan. Yes. Salamat, Lord, that we can open the portal to heaven. Yes. Lord, that we could come boldly before you because of Yeshua. And nothing can separate us from your love. Amen. Nothing can separate us from your love. Amen. Nothing can separate us from your love. Amen. In Yeshua's name. In Yeshua's precious and powerful and wonderful name. Everybody said. Everybody said. Amen. Amen and amen. You are blessed. Amen. Say, I am blessed. I am blessed. 2, I am blessed. 3, I am blessed. 4, I am blessed. 5, I am blessed. 6. I am blessed. Amen. You are blessed. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to the Father. Glory to the Son, Holy Spirit, and the Holy Spirit. Amen. Ingna amen. Amen. Mga kaigsunan, I'm so excited tungod kay naata karon. We welcome you sa presensya ni Lord. Tungod niya naata karon. Amen. Tungod sa iyang grasya, buhi ka pa. Inay mo silingan, you are blessed. And you are beautiful. Inay mo silingan because you are beautiful. In a smile, Yeshua loves you. Amen. Excited ko tungod kay as we feed our spirit and soul with the word of the Lord, I believe nga naa ang kagawasan because the truth will set you free. The word of the Lord is quick and powerful. Hallelujah. The word of Yeshua, the word of the Father, His name is Yeshua. Hallelujah. The word has life, and because it's life, buhi kini. And I'm so excited to introduce to you the first speaker. Kay unyang hapon,
napabilin ang uban nga about sa knowing oneself, no, after sa ato ang first service. I am so excited tungod kay naadili akong anak na piloto, kapitan. She's going to share with you. Hallelujah. I'm so happy nga na siya karon diri. Tungod kay mo fellowship lang siya sa Amua. And every time nga mamisita na siya diri sa Davao, lipay kayo ko mga higala. So friend, dili na ko dugayon tungod na siya karon mo share kaninmo iyang testimony, ang pulong kung unsa kabuhi, ang pulong unsa kabuhi si Yeshua sa iyang life. Please help me welcome my daughter, Captain Amara Abrina. Praise the Lord. Atong i-welcome. Praise the Lord. Are you ready to receive the word? Are you ready to receive the word? Amen. Shabbat Shalom. Nagpapakan sa Almighty. Hala akong cellphone. Wait lang. Palaw sa akong phone. Raj. Sorry, nalimtan akong notes. Shalom everyone. Ilay mo hang, ako lipay kay ko na nako diri sa inyo hakaron. Maayong adlaw. Happy kay ko. Almighty is good. Amen? Paspas kayo ang panahon, mga higala. Happy na birthday ni Daddy. Unya gahapo ay gabi niabot ko, nakita na ko ang katong gipalit na mo na kaya happy birthday na kalo. Nasa nakahang sa room. Ano ko na hala? Last year pa man ni. Tas karon birthday na pud niya. Amazing kayo. Happy na gid mo balik si Yeshua, mga higala. Whether we like it or not, ingon jud siya sa Apostles' Creed, I am coming back to judge the living and the dead. And whether we like it or not, mahitabo gyud siya. You know, so nasa tuwa karon ng choice either unsaon na to pag ay naday diri, sorry. Thank you. Tabo na. Cry baby ba ako so og tissue. Naday diri, sorry sa mga na-hustle. Muna to palakpakan sa Almighty. Ako no excited kay ko kay nako i-share na testimonies no sa ko ang journey in life no. Unya kani siya personal gid nako ni siya na journey. So I hope and I pray no sa Holy Spirit na siya yung mensahe sa atong tanan. Amen. Kaya ang pulong ni Almighty is alive. Amen. So kabalo ko na ako i-try yun na i-concise ako ang message no na ako ang na-learn throughout sa ako ang journey. Anyway, di ko magdugay no. Again, pwede ba ako hangyon tanan na atong i-close atong eyes, atong pasalamatan again sa Almighty. Atong hangyon na atong i-pray no na dili mahimong useless ato pag ato diri kung dili ato ang kanang madunggan na to yung tingog. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day. Thank you, Almighty, that you are alive. Thank you, Almighty, that you are a living Father. And as we listen to your word, I ask your Holy Spirit to touch our hearts, our minds. Thank you, Almighty, na imuhang ipadala mong Holy Spirit na kami makadungog sa imuhang tingog. Thank you na di makawang ang pag-adto na mo diri. May you bless everyone who is here this morning, even sa mga wala. We thank you so much, Almighty. This we ask in Yeshua's name we pray. Amen. Itong palakpakan sa Almighty. So, di ko magdugay mga igala. Actually, nag-taping mi ni Mami gahapon, gabi. Ambot lang og nag-watch mo. O wala mo naka-watch, akong i-share sa inyo ha. Before na ko ihatag akong testimony, no, akong i-share sa inyo ha mga higala, ang Bible verse na iyahang gibasa ni Mami gabi. No, na amazing po mo niya kung gusto na introduction. So, ingon siya diri. Okay? 1 Thessalonians 5:23. Ano niya siya? NIV version. Ingon siya. May Almighty Himself, the Almighty of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body. Sabon ako ha. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Yeshua. Ito palakpakan. Gusto na ko siya na intro mga igala kay mogit niya ako ang pagsulay lately. Okay, mo niya ako ang pagsulay lately. Ako ang kanang mountain
mountains to overcome. So if you notice, mga higala, ang greetings niya, ingon siya, may your whole spirit, soul, and body. Wala mo nakabantay na wala siya nag-ingon, may your whole spirit, whole life. Giapil gyud niya ang soul, body, and spirit. Gets inyo? Meaning, body, soul, and spirit. Ako mga higala, blessed kay ko gyud na nagdako gyud ko, dili man perfect, mo ko ingon na perfect ko no. Pero blessed kay ko na nagdako gyud ko na minaw sa pulong ni Almighty. So makaingon gyud ko na dili ko perfect, pero kabalog gyud ko na pinaagi sa dugo ni Yeshua, luwas gyud ko. So ang spirit nako dili kay ko worried. Though gina-workout na ko, ako gaingon na di ko ga-workout gyapon ko everyday. Pero dili kayo na ako ang weakness kumbaga. Isa sa kong weakness gyud is ako ang soul, diri man gud na ato ang 5 senses. Okay? So kana, dili po ko gaingon na perfect na nako na. Unsa maning example sa body, soul, sa 5 senses like kung makadungog ta og libak, mo react ba din ta? Natay makit-an. So kana, wa ko gaingon na perfect na nako na. Ako pagyapon na siyang work in progress gyapon natong soul kay everyday man kita. Remember ha, the devil comes to kill, steal, and to destroy. Mo gid na iyang role. So imagine buhaton yun yang tanan para lang gid makuha ta niya. So kana work in progress gyapon ako na. Pero dili gid na ako ang greatest kanang obstacle lately. Ako kay ngon di ta pwede magsaitang tapos kay si Satan may siya mag-technique. Ang greatest nako na obstacle is pag-take care sa akong body. Okay? Munang pinaka-greatest weakness nako, akong pag-take care sa body. Particularly sa akong pagkaon. Okay? Mo niya akong testimony. Kay ilan ta mo, ambot lang yun, pero mas ka na gani pagkaon sa tubangan, kaunon gid nako na. Ambot lang. Mura gani, ma-happy jud ko makakitag food. Mugin ako ang happiness. Pero mga higala, na-realize na ko, muna giingon ako ni na verse, kay dapat, wa ko gaingon na mali mo kaon. No? Kailangan magita mo kaon. Ang nakamali sa kuha, my weakness is, gihimo na ko ang pagkaon, na mo siyang, gi-allow na ko na ang food ang ni-control sa kuha. Mo nang mali. Kay dapat, wala giga-control na to kung dili atong kagulingon. May it be sa tuang physical, sa tuang paghuna-huna, sa tanang aspect sa tong life, kita dapat ang in control. But personally, ako lang ni ha, personally, kumurag ko, pag naay pagkaon, murag ko, dili makano. Dili jud na, inang yuta mo nang sa una, gatry yung paniwang, di ba jud, as in, pila, saba mo si mami, no, taba na kay ka, ako kuya pag yun, taba, taga-kita yun na mo, wag yun na ilang ingon sa kuha. Masking aware ko, wag yung ko ilabot. Ano di ay? Langit daw ko, dugay, di ba ito forever sa kalibutan? Ano di ay? Mugit na akong ginaingon, ano di ay? Basta ga-enjoy ko. Pero mga higala, di pakita yun, more mo niya akong testimony na, dapat di ay, no? Maski pag mo ita, dapat atong pagkaon, dili tungod sa tong dila, kung dili, para sa tuang lawas. Na yung mga times na mata sa kalibutan, mo crave mang yun ta. Pero dapat dili ang pagkaon ang mo control sa tuwa. Mo nang naitabo sa kuha for pila ka years. Ilan ta mo ha? Siguro more than 5 years. Actually, mutanaw ko sa memory, more than 10 years. 10 years ang food ang ga-control sa akong kinabuhi. No joke. Bugin akong weakness, pagkaon. Na, kada kayo magdala mong pagkaon kang daddy. Ako, apart kang daddy, ako na next, mutanaw sila dad. Happy kay ko mo ng weakness. Abi na to, mga higala. Abi na ko before, actually mga higala, it does not, dili siya connected sa tong salvation. Kaya maski pag mukaon tag the whole day o mga junk food, di pasabot na maimperno ta. It has to do with living our life victorious. Madaugon. Atong everybody say, madaugon. Mo na ang gusto ni Almighty sa tong kinabuhi. Na ma-enjoy na to atong life victoriously, na walay makakontrol sa tuwa, dili ato ang emotion, dili atong mga enemy. When I say enemy, katong di nato ganahan, dili ang sakit, dili ang pagkaon or mga sakit, kung dili kita ang in control, kay gibayaran na ni Yeshua ang tanan. Amen? Pupapaka na. Thank you.
So ako, mga galaga, share lang ko na ako ang weakness good is food. To the point na masking busog na ko, mukhaon gyapon ko kay lami. Muna di ko ganahan pag lami ang pagkaon, hindi ko muundang. Muit ko, imagine na ha, lami man gyud kay mo magluto niya pag magdala mo taga Shabbat, taga Saturday, di ko muundang kay tungod lami. Unya dili day siya maayo mga higala. Kisama ra gyapon na namutanaw ko kag series, di man pasabot na mahel ka magtukag mutanaw kag series. Pero kung dili na to bantayan, kung unsa tong gina-feed sa tuang eyes, sa tong brain, sa tong soul, mo na ang possible na gamito ni Satan na maguba ato ang lawas. Ato ang soul, atong spirit kumbaga. In my case, kay tungod dili ko ga-control sa kung kaon, daghan kaayo ko gipangbati. Like musaka lang ko pila ra ka stairs hangakon ako. No? Ma-feel dili ko healthy kumbaga. Unya amazing king lawas mga igala, gi-design ni Almighty ang lawas sa muingon jud siya na dili okay. Maski pag in denial ko, kabalo jud ko na dili ko okay. Okay? So, akong i-share sa inyo ha, na motong revelation daw, bitaw no, akong gitanaw ba, kadali lang Almighty. Thank you Almighty kay pinaagi sa imong anak ni Yeshua, luwas na ko. So, Almighty, unsa pa man sa akong life, akong kailangan i-work out. Siyempre, on the process, magyapon, no? Kanang natay madunggan na di maayo, ma-affected yapon ta, pero dili na magdugay. So, daghan, ano gyapon siya, kanang simultaneously gyapon ang pag-workout. Pero dito gipakita sa ko sa Holy Spirit ng number one na kailangan ako i-workout yun is the way ko mukaon. Kata namang yun siguro mo ni kaon ko, no? Lahi, rajud. Kana ganing walay forever. Di pa gid mo usap. Tulon pa gina diretsyo. Nya ganahan kay ko sa feeling kana try na mo nang matukan kanang nagkaon mo tibuok na rice so nya gitulon diretsyo na muagi lalom ganahan kay ko ana na feeling nako kay na scrap tanan akong mga sa throat nalain kay no pero kana ganahan kay ko ana mo na kaingon jud ko na dili maayo ha personal ni siya. So nakaingon ko maigala anak ko kang Almighty okay Almighty ay mo decide ko no mo among topic ni mami gahapon no na niagi yung kong process na nag-deny jud ko. Di yung ko mo accept. Maglagot ko na nila mga, siguro sa ko ang family, ang dili ra gyud mo ingon sa kong muka. Masing kabalo ko na tabaan sila sa ko. Ang dili ra gyud mo ingon sa ko na taba ko, ako ra gyud ang mga sister-in-laws. Pero kana sila, daddy, mommy, Kuya RJ, RA, CJ, mga pangmangko, paano kay katati? Nakuha na matati. Pero wala, I don't care. Because why would I care? So, lami man jud mo na akong happiness kumbaga. Nakita na ko maigala na dito po na ko na-realize na dapat walay laing happiness atong source of happiness kung dili is Almighty lang yun. Kay tingala man ko na every time na ma-stress ko, instead na muampo, akong pangitaon pagkaon. O diba di mayo? Kay imagine na, instead na ma-stress ko, muampo ko, akong auto-response sa akong body, mangitag food. Asa ta mo kaon, baba ang tawag sa akong husband, baba asa ta mo kaon, stress ko, kailangan ko mag-eat. Do dili siya sala, di man sala mo kaon, pero instead na mo diretsyo ko sa source, sa makakuha sa kong stress, diretsyo nung ko sa food. So, masking unsa day mga igalang, food, pwede siya gamito ni Satan na na dili ta maka-live our life victoriously. Wa ko gaingon na may imperno ta, pero pwede siya na di ta madaugon. Kay sa ingon pa ni Mami gahapon, daghan kayo nangalagad kang Almighty na dili healthy. Na namatay before silang oras, kay dili healthy. Mo bitaw nang kung natay ginabati, di ba, balik-balik na giningon, natay ginabati, usay gina-blame nato, ano man ni Lord gano'n ani, pero kung pangutanon ka, unsa may mong gikaon in the past few months, unsa may mong gikaon, unsa may mohang lifestyle the past few weeks, huwag ng first question sa doktor. Unya, matracer gihapon na ang binuhatan na di ay na mubalik siya sa tua. Na wala itong i-take care atong body. Okay, mo na ko ang i-share sa inyo mga igala na giunsa ni Almighty ang transformation. By the way, wala pa ko sa akong ideal weight. Okay, wala pa ko sa akong ideal weight. Ako, work in progress pa na siya. Pero na-realize akong may igala na amazing kayo si Almighty kay at the end of the day, madaugon gihapon ko. Ito palakpakan. Kay nagsugod ako ang starting weight mga igala, sobra 70 kilos man ko sa una.
Na-imagine ha, nag-start ko decision that was 2 months and a half. 2 months pa and a half ago. Nya karon ano nako 64 kilos. So palakpakan. Layo na kay na, uy, di lalim, promise, dili lalim. Munang gaingon gyud ko na dili gyud tay lalim ang paglakaw nato sa kamatuoran. Dili gyud. Ilan ta mo ha, daghan kay ko gitry na shortcut. Ako nang gitry. Order kog ingani na kape para daw makapaniwang, kanina juice makapaniwang. Daghan yung ko gitry kay gusto ko makit-an ang resulta dayon. Pero di ay sim gyapon sa tong paglakaw kang Almighty, dili nato makit-an ang result dayon. Di pa sabot na nag-adto ka diri, makita nimo ang result, buha dili. Kay kung unsa tong gitanom, ato gyud ang anihon. Kung nagtanom tag maayo, atong anihon maayo. Kung ato ang lifestyle or atong kinabuhi sa una nasa sala, ato gyud ang anihon, whether we like it or not. Ang ka-amazing lang ni Almighty is na ginatawag na grace. Na sa pag-ani nato sa kasakit, nayang grasya, nagalakaw kauban nato. Ano palakpakan ko? Mubitaw ng bulahan ta karon tanan na naadiri karon kay nagtanom ta sa tuang spiritual life. Kanira ang mga butang mga igala na dili gyud makawat ni Satanas. Ato palakpakan yung self. Okay? Ilay mong katapad, I'm happy that you're here today. Nanapi kay ko, no? So anyway, mga igala, nalang ko ibabasahon ng mga verses no, nagigamit ni Almighty sa kuang journey. Na mag-start ta, mga igala, number 1. Okay, number 1, lesson. So kani siya mga la-learn ako ni sa akong journey. Actually, mga igala, wala pa niingon si Mami na mo share ko. Gilan nagyud ko ni Almighty na i-compile akong learning. Kay gusto na ko i-share sa inyo ha. So masipag dili siya mo invite na mo share, I invite myself. Okay? I invite myself kay morning message good. Dugay na ni, pila pa to, months ago. Bago katong ni-start na nako, ay ilan ta mo mga igala ha. Pag-start nako og exercise, 1 month, walay resulta. Nisaka pa akong dimpang. Niya katong exercise ko kunaon sa mani, oy useless mani. Niya ma-relate na to sa tong life ba na sugod na tagbasag Bible, sugod na tag-ampo, niya mingon tag sa mani. Kadaghan naman nun akong problema. Di ba? Niya amazing kayo ba sa relate na ma-relate na ko atong spiritual life sa ako ang journey nagatry kog paniwang 1 month yun mo ingon pag napagi ko yung mga friends kay gat ingon man ko balo mo mga igala one way kung naamo karon diri nga gusto mo lose og weight, one technique daw is to tell your friends or your family na naga-lose weight ka para aware sila dili ka kuliton ba, di ba na magi mga friends count na, di ba? So one way daw is if tinuod daw na sila na friends mo respect na sila sa imuhang choice, di ba? Di ka pugson. So ako sa akong friends, sa akong friends sa Dumaguete, nagatry kog lose weight. Bukod sa ingon, di na ka maniwang, kay muna gyud imong lawas. Di ka maniwang pila na ka years mo gyud na. Di na ka maniwang kay ngani nga maniwang man ka na mamatay nga putang tanan. So grabe kayo, dili gyud lalim gyud. So, pero kabalo mo mga igala, same na po siya sa paglakaw na to kang Yeshua nang bahala na sa ingon sa tanan, kabalo man ta sa kamatuoran, dili ta dapat ma-wither. So, number 1 lesson di ay is dapat kabalo ta sa truth. Because the truth will set us free. Amen? And kinsa raman si truth? Yeshua is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father but kang Yeshua. Ito palakpakan na. So, dito mga igala, no, ako'y conviction ng Holy Spirit na muna ang truth, akong reality, akong gi-accept. So, ako, okay, Almighty. So, isa sa mga na-learn ako, dahil number 1. Pero number 1 sa akong nalista diri is, there is no shortcut to fitness and salvation. Wala. Saban ako ha. There is no shortcut to fitness and salvation. Kung mahigala, akong i-ano ang fitness, akong i-topic ang fitness sa kadali. Fitness is not just about losing weight. Dili lang na mapayat ka, kay daghan kig payat na dili healthy. Sabon ako ha. Ako lang, overweight lang yung ko. Ako mo nang dili ko healthy. Pero daghan kayog payat na dili pud healthy.
So when we say fitness, muna siya ang proper nutrition sa tong body na kailangan sa tong body. So dili pasabot na payat ka, healthy ka. Okay? Sa akong case lang, di gyud ko healthy kay overweight jud ko. Okay? Mo nang sa ko ang side. But it doesn't mean na pag tawag na underweight, kulang sa weight. And kanang weight mga igala, dili lang dapat na fat weight. Daghan ti kag i-consider imong muscle o kag imuhang water. Okay, so talk na ta in a little while. So, no shortcut to fitness. O gusto ta mo live og a healthy life, walay shortcut. Mo bitong si mami, di ba, di mo baboy, as much as possible, di mag-chips, di mag-soft drinks. Not because may imperno ta. So, I'm not talking about, dili na siya connected sa tong salvation, ha? Akong topic is about living kanang a victorious life. No, na madaugon ta sa ato ang tanang aspect sa tong life. So, walay shortcut. So, ingon pa ko ginina, no? Ingon siya sa John 14:6, ingon si Yeshua, I am the way, the truth, and the life. In our salvation, syempre, it's not by our good works. Masipag, sige tag-ampo, sige tag-basag Bible, huwag di na to acknowledge si Yeshua as our Savior. Wala gyud. Sama po sa fitness, mga igala, okay, again, di sa pagpapayat, ha? I'm talking about proper nutrition. Kung gusto ta mag-live og life to kinsay gusto na magdugay diri sa kalibutan kung di pa mo balik si Yeshua na dili masakiton. Taas ang kamot. Ako gusto ko. Na dili masakiton, na lahi po ng masakit, dugay lagi pero masakiton. So ingon siya diri, okay? Dili gyud nato ma-achieve ang fitness og dili ta mo desisyon. Unsa man ang example sa pagdesisyon? Starting with drinking water. Ako, weakness kay ko na mag-drink og water. Para akong family, grabe kaya sa minog tubig, ako dili. So, nag-decide yun ko na sa una, di ko mainom tubig, karon gidesisyonan nako na mainom og tubig. Nya kabalo mo mahigala, amazing king Holy Spirit, kay ingon ko na, Lord, di man ako mahurot gyud ang tubig. Di gyud kanang di gyud ako matulon. So, sa ingon niya, daghan kay pwede, alternative, pwede nimo butang ag lemon imong water for the start. Di man kailangan i-shortcut, no? Kanang na-process siya, di siya kanang kalit-kalit. You know, it's getting to know yourself po. O nakanang, mo yun ni Mami gahapon na knowledge is power. Number 2, okay? Dedication and study. Ilista na ninyo. Number 2, dedication and study. Lifestyle and ang Word ni Almighty. Kung unsa ta mo tuon sa Word ni Almighty, dapat mo tuon po ta kung unsa dapat ang ways na mahimo tang healthy. Amazing ang internet ni gala mo, Google lang kanana dira tanan. Ingon sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful and do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Akong i-highlight, ha? Prosperous and successful. The only time na mahimutang prosperous and successful if mo meditate ta sa Word ni Almighty. Sama gihapon of kamo gusto mo mahimong healthy. Okay, na mahimutang healthy, important kaayo na atong tun-an unsa deng healthy. Kay before daghan kay abi na kog healthy akong ginabuhat dili di ay. Okay? So dapat ta mo tuon. Dapat makailata unsa to ang body mo bitaw ng blessed bi kita kabalo mo karon ako naka-realize mo kabantay na pag sila mami at i-bridge mo share do nagyo na science diba daghan kay mga science talk na realize na ako na dili biya tanan kakabaluan na wala dili tanan aware mo bitaw ng blessed kita na ato ang leaders diri is di man sila perfect sa pag lifestyle gyapon pero try ba strive na mag-live healthy. 1 Corinthians 10:23. Awa ha, paminaw mo ani. Ayun siya. I have the right to do anything. Tinuod, di ba? Ato maning lawas. I have the right to do anything, you say. But not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Tinuod. Di ba? Tinuod lagi, imuha ng pagpili. Pwede ko mukaon og the whole day na unhealthy. Pero, di pa sabot makamaayo. Pwede na to buhaton tanan, pero dili pa sabot na dili makadaot. Gets niyo? Sabtan mo na bitaw ng kailangan ta makabalo unsa di ay ang makamaayo sa tong lawas. Okay mo nang ingon na knowledge is power.
we must ask ourselves if our choices align with Almighty's will. Dapat yun ana ba na, Almighty, unsa man ni maayo kanina pagkaon? Ako, share na ko akong mga tips later. Number 4, apit na. Ano naman ni kabok? 10. Number 4, healthy relationship with food and spiritual discernment. Okay, mo niya akong na-learn. Sa una, patong 3 months ago, tung nag-decide ko na gusto ko mag healthy living, di na noon ko mukaon. No-over apod. Kung di ko mukaon, kay basig, manaba ko. Pero dili day na mao. Okay? Mo nang gyapon sa spiritual life, usay may extreme na taba. Pero dili na day mao. Mo nang dapat guided with the Holy Spirit. So in my case, importante di ay na natin, kabalo mo sa una, din siya kung start ko paniwang 1 month, kaya dili mo ano akong timbang, digid mo naog. Ngayon na siya ko, di ko mukaon. To the point na akong ginakaon, gamay ng kaayo. Unya, tingala, excited kay ko. Share na ko ha, 1 week. Wala ko, gamay kay akong ginakaon. Excited kay ko, yes, kani. Gamay nagyug ko, malipay akong coach. Ay naman ko coach. So, pagtimbang na ako, anak kong coach, hala, ni gamay ka. Unya, natingala ko na ang yang tone na sad. May ba dapat ma-happy? Kay nagamay? Hala, ni gamay ka, pero imong muscle kay nawala. So, dito na ko na-realize na dili day na mo matter ang unsay gingon na timbangan kung dili well-nourished ang naa sa sulod sa tong lawas. Same thing ya po na sa tong spiritual. Di pa sabot na gasimbat ta, gaampo, okay ta. Di pa sabot na ga-prayer ta, ga-Bible study, okay ta. Importante yun na kabaluta mismo, kita ang in charge what is inside us. Amen? No, amazing kayo. No? So, yung kung labitaw din, no? So, dito na ko na-realize na unhealthy day akong relation, mali akong concept sa food. Na dapat ang food, dapat gina-enjoy nato in a good way. Okay, topic na in a while. Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent of praiseworthy, think such things. Ingon po siya sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, importante gud mga igala. For example, ako po gi-check akong heart, ngano ganan ko magpaniwang, unsa man akong gina-prove sa akong self. So, at first, mali di ako ang kay gusto ko mo maniwang para sexy. Or mali di ay na, gusto ko maniwang, kay gusto ko i-honor ako ang body, kaya akong body is the temple of the Holy Spirit. May na dapat siya tag doon, dili lang para sexy tanawon sa Facebook. Do ka na, ano na lang na siya, addition, pero dili ka na mao ang goal. So ingon siya, number 5, the importance of consistency and trust. Sabon ako Number 5, the importance of consistency and trust. Ingon siya diri sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kanus daw ta mag-reap og harvest? Sabon ako let us not become weary in doing good. For the proper time we will reap a harvest if we will not give up. Kanus ata mo reap og harvest? If we will not give up. Ilay mong self, I will not give up. Amen? Tingala ka, sige man ko Bible study, sige man ko ampo, wala man, huwag maghihapon. We will reap the harvest if we will not give up. Muna ilay mong katapa, di ta mo surrender. Bahala na magkamali-mali, bahala na magkadmo-mo, dili ta mo undang sa pagpangalagad ni Almighty. Amen? True kay siya mahigala sa fitness. Kay kabalo mo, niabot yun ang point na kanang kapoy kay bangon para kanaganing, labi na pag na-invitation ay party, pangitaon ni mo, ako naman ang iskan, unsay akong pwede makaon, niya mo ingon akong kalag, kana, kay dugay na kakaunan na, deserve na ni mo, lami na, niya kanaganing, imuhang spiritual gaingon na kabalo ka na di na maayos sa imo. Ato again dili siya sala. Pero kanang try na ka ba na mindful na ka sa decision, lisod siya. Na naisda inyong kaunon gid mo manok ana pa so
kanang mas kabalo ka unsay mas healthy nga, mas bilyon mong healthy nga, ganahan kay ka sa mas dili healthy. Ana ba? So, challenge, struggle jud kay siya. Pero, we can do all things to Christ who strengthens us. Semento palakpakan sa Almighty. Mo bitaw mga igala, no? Dili ta, let us not become weary in doing good. Dili lang ni siya about sa tuang spiritual. Dapat dili po ta weary in making sure na atong lifestyle healthy. Okay, mo gid nang mapasahan ta mog verse di mo to. Ang will gid ni Almighty is healthy gid ta. Okay? Healthy. Again, dili niwang healthy. Okay? Next, number 6. Number 5. So, mga igala, ilan ta mo, ang technique manggod na kung gigamit karon na maniwang ko is ginatawag na siya na calorie deficit. Kung imuha nang i-google na ninyo niya ha, para matunan na ninyo ang calorie deficit. So, ako kay dako man ko, yung kailangan man ko mo lose o body fat. Kabalo mo mga igala, nag-start ko, ilan ta mo, ang ideal body fat sa tanang tao is nara na sa 18% to 20%. Science na, dili na ako. Munang ideal body fat. Akong starting na body fat was 45%. Imagine, unsa kadako, 45. Niyang ideal, 18 to 20 lang. So, mga igala, kailangan ko ilus ang body fat. Kung may, duha mo ko na kinds of fat. May yung tag body fat, mo na inong makitaan. Kani akong mga nabilin. Ang visceral fat, mo ng fat sa sulod sa tong body na kung dili na to ni siya bantayan ng visceral fat, mo ni siya ang mutabon sa tong mga organs like heart, liver. Mo bitang gitawag na fatty liver. Mo na tungod na siya sa visceral fat. Asa man to nang makuha ng visceral fat? Pag mukaon ta og inflammable food such as healthy ano na ko no? Medyo kabalo na good ko ani. Pero wala man ko kung nag-live by heart. So di kay siya mura ko gyapon nagkabalo tag for God so loved the world that He gave His only Son. Pero di ato ginakinabuhi. Karon man gud lahi siya na kung ginakinabuhi ang pag-eat og healthy ba. So kabalo mo kana ning mga pagmukaon tag processed food, mga hotdog, mga drive-thru, mo na mga higala ang makuha na to ang source of visceral fat. Mo na ang mutabon sa tong mga organs. Ingana siya ka-dangerous. Kanang mga unhealthy na mga food, mo nang daghan kayo mga mamatay before their time. Ay nasobraan na. Anyway, so katong aware na ko mga higala, ingon ko na kanang kay Almighty, mo decide ko. So, mga igala, nako'y tracker, may nalang ganyang, sa una mga igala, ang ginabuhat sa, daghan kay ways na pwede ninyo gamiton. You don't need to follow me. Si Almighty mismo ang mo reveal. I know, kabalo mo sa inyong lifestyle. Ako, mo kabalo sa inyong lifestyle. Pero I know that the Holy Spirit will convict you today. Kung unsa ang lifestyle na kabalo ka, dili healthy, na kailangan na i-stop. Okay, like dili matulog og sayo. Kana, di na siya healthy. Di mo inom og water, di na siya healthy. Naakay gulay, bili gyud og karne. Ana ba? Mubitaw ng amazing yung libog nga ko asa ko mag-start pero bahala na sa Holy Spirit. Next, ingon siya diri sa number 6. Mo niya akong na-learn. Stumbling is part of the journey. Nagi panahon mangigala na mga kaon ko dili maayo na food. For example, kanang fried, nakabalo ko na, pwede yung tati ko mo kaon, ikaon yun. Part ang pag-stumble. Proverbs 24:16, for though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. Buna ko ha? Proverbs 24:16. For though the righteous fall 7 times, they rise again. Bahala na magkamalita, dili ta muundang. Kinamagoy times sa, balo mo amazing yun kay marilit yun nako. Kaning magkasala ka na wag ituyo na kabalo ka na di mo yaw-yaw pero yaw-yaw yung ka na nakatanom kag hatred. Nakabalo, sorry Lord. Sima din siya sa food. Kay katong conscious ako sa akong ginakaon, pag makakaon ko, hala, wala na, wala na gyud, dili na. Nga mo ingon ang imong laos, ay na lang diet. Magyapon ka, mali, magyapon ka. So, marilit yun na to ba na dapat
Sa panahon na magkamali ta, dili ta mo, of course, na ipagmahay, normal magid na. Pero dapat dili ta mo dwell dira forever. Dapat mo, okay, nagkamali ko, pero Almighty is good, napay another hour na pwede na ko bawion. Amen? So magkamali ta, dapat dili ta magdugay-dugay og sad. Okay ra masad. Kay part man na siya sa tuang atoang pagkatao, pero dili dapat na mo dwell na dira forever. Okay? Ingon siya sa Psalms 37:23-24, the Lord makes firm steps of the one who delights in Him. Paminaw. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall. For the Lord upholds him with His hand. Ito palakpakan. Amazing kayo, no? Sa panahon, mga igala na magkamali daw ta sa itong desisyon, dili daw ta matumba. Kay Almighty will uphold us with His hand. Amen? Sa panahon na usahay ma-drain ta, na wala ta nag-charge sa pulong ni Almighty, kay gipili po nato na wala. Sa panahon daw na ma-stumble ta, magkamali ta, tabangan yun ta ni Almighty. Amen? Now, number 7. Apit na. 7. The importance of community and support. Sabon ako ha. The importance of community and support. Ingon siya sa Hebrews 10:24-25. And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together. Sabon ako ha. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing. So, sa unang panahon din, mga igala, uso din ng next week na ko sis, next week na ko Brad, uso na din siya sa una pa. Okay? Singon siya, let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and at all more as you see the day approaching. Unsa daw? Masamot daw ta dapat magkita sa pagstorya sa pulong ni Almighty, labi na hapit na ang adlaw sa iyang pagbalik. Amen? Ilan ta mo, hapit na gyud mo balik si Yeshua. Masking kamo, kabalo ko na kabalo mo. Mo daw, dili dapat ta mo stop sa pasalamat ta og naay prayer meeting, pasalamat tag naay Shabbat every Saturday. Kay masking atong body, di ganahan mo adto, at least makadungog atong spirit ug atong kalag. Ito palakpakan sa Almighty ana. Sa magyapon may gala ko, bless kay ko, ilan ta mo, bless kayo ko sa akong community, sa akong pag-fitness. Kay niabot yun sa point, ana jud ko, Lord, last na gyud ni. Og dili ko maniwang ani, ako pagyana si Lord. Og dili ko maniwang ani, di na jud ko magpaniwang, bahala na gyud. Ang lagi, no joke, mo nang 3 months ago, syempre, mo kasabot about nutrition, kaya akong goal ato magpaniwang. Dili man about being healthy. Atong topic ron is being healthy. Per kato na time, abi na ko weight loss ako na, Almighty, og di ko maniwang ani ako ang exercise, di na jud ko magpaniwang. Last na gyud ni. Kabalo mo, i-bless ko ni Almighty og support system sa ako sa akong fitness. Og bless kita diri kay naatay leaders tong palakpakan. Dili man na wala ilan ta mo wala perfect na church kay samtang na naata diri katanan wala perfect. Okay? But sa ngalan gani na makita ni, for example, napoy mga times possible na dili man ko muuyon ani, regardless mga igala. Gihatag na ni Almighty ang role sila ha. Si Almighty na pud bahala mo reveal ana. Di man kailangan na dili pa sabot mo bitong ginaingon na mo bitaw asa na to? Let consider how we may spur one another. Dapat kita maghuna-huna asa man ta mag-meet karon para makaano ta. So ano siya mga igala, action word. Okay? Dapat magdili ta mo stop og encouraging one another. Number 8. The role of the Holy Spirit. Ilan ako mga igala, og dili kang Holy Spirit, di gyud ako kaya ako ang ginatry. Ilan ta mo. Amazing gyud kayo ang gahom na presensya ni Almighty. Amen? Ingon siya, John 14:26. But the advocate,
The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. Wala mo say all things? Dili lang na sa atong problema, pati na sa tuang, unsay saninaon, unsay kaunon. Oh, the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. All things. So kung maingon mo, Almighty, gusto ko financial freedom. The Holy Spirit will teach you all things. Almighty, gusto ko makagawa sa kong utang. The Holy Spirit will teach you all things. Amen? Ilan ta mo mga igala, ang kaalam, dili gyud mapalit. Kabalo mo naman gyud ko sa aviation. Kabalo ba mo unsa ka dangerous among di na lang gyud kung magstorya tag aviation, mabtan tag pila ka oras. Pero ilan ta mo mga igala, hilakwani, pero kabalo mo, kapila na jud ko gi-spare ni Almighty sa any accident or incident tungod sa kaalam. Ang kaalam na makuha lang gyud kang Almighty pinaagi sa iyang Holy Spirit na gibayran ni Yeshua. Ilan ta mo may libre. Ang access na to sa Holy Spirit dili tungod maayo ta, kung dili gibayran na ni Yeshua. Part na siya sa package kung atong dawaton si Yeshua as our Savior. Ilan ta mo, daghan na ako, balo mo, kanipod isa sa mga gi-convict ako, dapat akong ilista. Kay ilan ta mo, kapila na gyud na ma-accident na ta mi, ma-incident, pero tungod sa kaalam, gispare gyud ko. Munang makaingon gyud ko na ang kaalam, di na to, ilan ta mo, balo mo sa wisdom? Nanay book sa Proverbs about wisdom. Dili na ni mo mapalit. Maud sa pakakadato o bug, dili na siya about bright ka. Kay daghan kig bright, walay kaalam. Ilan ta mo, daghan kig bright, walay ka, as simple as common sense. Magiging tawag na common sense, kay dapat common knowledge na unta siya sa tanan. Pero ilan ta mo, dili tanan na common sense na, inang yun ta mo. Bitaw na, ingon yun ko, Holy Spirit, bitaw mo, diba, si Solomon, unsa man niyang prayer, kaalam. Wa siya nangayo na dato siya. Wala siya nangayo na dako yang kingdom. Ang iyang prayer is wisdom. Kipag naatay wisdom, mga igala, daghan kitag ma-expand atong territory. Makabalo ka, unsa na mabawasan ang utang, mabayaran ang utang on time. Kaalam na kabalo ka unsi kaunon para dili ka unhealthy. Kaalam na dili ka peaceful ang imong family. Amazing king wisdom. Munang ingon dire sa John 14:26, the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name, will teach you all things. Amen? Munang kailangan, ingon niya siya, seek and you shall find me. If you seek me with all of your heart, ug dili ta mo seek niya, mga gala, di gyud siya makitaan. Kay muna yung commandment. Mo bitaw nang kung feeling na to say wala si Lord. Kanang, Lord, di lagi ta ka ma-feel. Pangutana mong kagulingon. Nag-seek ba ta siya, ha? Kay guilty kay kuan na, Lord, wala lagi na ko ka na-feel. Na kato di ay, wala din na to gibuhat atong part. Remember tong Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang next verse, ana, is but if you seek me with all of your heart. So, dili siya automatic, may gala, siya, two-way process. Okay? Ingon sa Romans 8:26, in the same way, the Spirit help us in our weakness. Amen? Sabon ako, The Spirit, check. The Spirit will help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless grounds. Okay, lahi na po siya na topic. Pero ang point is, anak ka-amazing ang Holy Spirit. Mo bitong ang speak in tongues. Kabalo mo, ang simple na explanation, ana, nga nung amazing kaya ang pag-speak in tongues, is because kani-gift man gud ni ang speaking in tongues. Dili pa sabot di ka mag-speak in tongues, may imperno ka. Per gift man gud na, nagi mga butang na di mo maingon in words. Kaya mo ampo ka, di mo ma-explain. Muna din mo sulod ang pag-speak in tongues. Nakabalo na ba? Mura ganing ni open ang portal na makadungog mismo na kabalo na si before pa natugyan po mga igala, kabalo na si Almighty. Okay, marlahin na siya na topic, pero muna ang point. Number 9, hapit na. Number 9, the fruit of our efforts. Okay? Matthew 7:16-17. By their fruit, you will recognize them.
Do people pick grapes from the thorn bushes or figs from the thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. So, importante gid mahigala na atong tree, atong punuan, atong bunga maayo. Kinaapo di ay bad tree. So, atong challenge yun, are you a good tree or are we a bad tree? Okay? Dapat yun atong bunga maayo. Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kana ang akong weakness. Wala ko'y self-control. Sa una, ito palapakan si Almighty kay Nana karon. Working out yapon for at least Nana. Against such things, there is no law. Okay? Karon, nako'y share sa inyo na story mga igala. Mark 11:13 to 14. Importante kini. Mark 11:13 to 14, 20 to 21. Basahan ninyo ni. Pero ka-remember mo atong story na ano man gud siya. Ako na lang basahon, paminaw mo ha. Seeing in a distance a fig tree in a leaf, he went to find out if it had any fruit. Sabon ako ha, again. Si Yeshua nakakita og fig tree. Ang fig tree na ay bunga. Niadto daw si Yeshua to check if naay prutas ang naay leaves ba. Yang i-check if naay prutas ang fig tree. Okay? When he reached it, he found nothing but leaves. But because it was not the season for figs, then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." Ingon siya, yang i-curse ang tree. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Yeshua, "Rabbi, look, the fig tree you curse has withered." Kabalo mo, wala ko kasabot ani sa una. Anak ko, nganong i-curse man ni Yeshua ang fig tree? Nawadi man tong panahon sa pagbunga. O ngano yamang i-curse na naamay leaves, di man siya patay. Kabalo mga igala, ilan ta mo, amazing kayo. Kung imuha ding i-understand ang fig tree, ang fig tree dapat na ay prutas pag na ay dahon. Ideally. Dito na ko na-realize mga igala na maski pag dili ta patay tanawon spiritually, posible di ay naabi na tong okay ta, di na data okay. Munang kailangan yun ta mo bear fruits. Kailangan yun na ay fruits o dili. Imagine, i-curse ni Yeshua. Imagine, buhi gud to na tree. Buhi ang fig tree, dili siya patay. Pero iyahang i-curse na no one will eat from you again. Ganahan ta na may anak ta? Ako di ko ganahan. Munang kailangan yun ta mo bear og fruit. Daghan kayo fruit, love, peace, sa to? Gana sa Galatians. Self-control, bahala na hinay-hinay, basta kanunay. Amen? For example, nag-topic mi ni Mami, ginina, anak siya, nak, pag mag-away mo ni Nico, muhilak ka? Siya, muhilak. Sa anin si Mami, di yun, di ta muhilak. Si Mami, muhilak ka, oy, anak ko. Anak siya, karoon na daw siya muhilak na, kay instead daw na iyahang igawas do, work in progress na po na si Mami. Pero instead no na iyahang iyaw-iyaw, iyahan na lang daw ihilak. Para daw siya maingon. At least, naibunga. Kaysa wala. Di man niya perfect. Usahay, nagya po yung mga ana-ana. Pero at least, aware. Amen? Work in progress. Tangtanan. O may perfect sa tuwa diri tanan. Mubitaw napata diri. Amen? Mubitaw napata diri kay wa pa'y perfect. Mubitaw na, pasalamatan na to si Almighty, kinapatay opportunity na napay grasya. Amen? Nas, hapit na yun. 10 minutes na lang. Number 10, nutrition versus exercise. Ginamuha niya. Prioritizing nutrition and exercise. I'm talking about our physical and spiritual. Kinahangin tayo nutrition. Nutrition man sa tong spiritual. Okay? Next. Okay? So, kailangan yun may igala na ato yun, di ba, katong greetings ni Paul, may your spirit be well daw. Soul, body, and spirit until sa coming ni Yeshua. Okay? So, ilat mo yung katapad, be healthy.
Okay? Now, hatagan ta mog 10 tips na basig makatabang sa tua being healthy. You might already know this, pero sa wala, akong i-share. Number 1, set realistic goals. Okay? Set realistic goals. Kanang realistic ba? Kanang ganing dili kayo, ang ginatawag ana sa mga Gen Z, delulu. Kanang delusional, na super over. Kanang dapat realistic. For example, sa una, di ka mo inom og tubig, pero at least karon may inom na kag 3 glasses a day. Bahala na, dili actually, kanang 3 glasses, di pa na siya enough. Pero at least. Diba? So, ang ginabuhat ni Ate Bridge, pag mo inom siya, na siya alarm. Mo alarm na siya, taga-hour. Para pag maduog siya siyang alarm, mo inom siya tubig. So, pwede ka na itong buhaton. No? Set realistic goals. So, for example, anad ka na mukaon og hotdog taga-buntag. Kay mo imong naandan sa TV commercial na dapat hotdog yun. Or kanang mga processed food. So instead, dili na hotdog ang iyong kaon. Or corned beef na pwede, nabalo ba muna na corned beef na healthy version. Kanang ang beef yun mismo, niya ikamo mismo ang magimong corn. Imoon kang inyong ginagmay ba, dili kailangan i-process. So nga na ba? So set realistic goal. Number 2, mo niya akong personal ginabuhat. Track your food intake. Niha sa mga ganahan niya magpa-healthy, mga tips. So, ako, ginatrack yun ako, tanan akong ginakaon. To the point na kailangan yun ako mabasa unsa akong ginakaon. For example, ako gusto kanon. Ako tanawon, wait, ano ba ni siya? Beneficial ba ni? Kailangan magina ko siya kaunon. Pwede ba na ilaing option? O naaga nila yung option, so nga naman yung siya kaunon, diba? So, i-track ba? Ka na ganing aware ka. Sa una, ilan ta mo, abi na ko, gamay na ko ginakaon. Abi lang nato na. Pero dili di ay. Okay? Number 3, eat a balanced diet. So, may tag-balanced diet, whole food ni siya. Ano say whole food? Ganang whole ba? Dili process. So, ingon tag kanang whole food, fish, vegetable. Kana ganing ma-quantify nimo pag ma-process sa mga ang pagkaon, mga igala, dili na nimo siya ma-quantify because process naman siya. Daghan na siya preservative. Munang bitaw, ilan tamuhan, katong verse ganina ba? That the Holy Spirit will teach you everything. Kay ako yun, marami ni Daddy, pero mas ako, si Daddy, wala siya choice kay, naman si Mami. Pero ako, di yun pwede na, dili ko makakaon, na walay dessert pagkuman. Non-negotiable, yun na. Dapat yun na, nagani mo, sirado sa ko ang pagkaon. Ingana yun ko. So, ingon ko sa Holy Spirit, gusto gyapon ko na naing naman mo, amazing king Holy Spirit. Gyatagan ko niya, naka-discover ko mga alternative na pwede na ko buhaton na healthy kina dessert na dili makadaot sa kong lawas. Amazing kay ko, bitaw no na raman din ni. Ano, asa man ni katong, because the Holy Spirit will teach you everything. Men, for example, gusto mong chocolate cake. Kabalo ba mo na pwede mo magbuhat og chocolate cake with healthy ingredients such as egg, cacao powder na kanang pure na cacao powder, egg, cacao powder, o kanang baking soda. Balo ba mo kanang tulo na nakay cake? Ilan imagine na, pila ra na, dili siya, wala sugar, o mag-sugar mo, pwede mo muad og stevia or kanang healthy na sugar. So, ang point nako is, pag mangayo tagkaalam ni Almighty, hatagan yun na niya. He will always make and find a way for you. Amen? Itong palakpakan ni Almighty. Ilan ta mo, masiun sa pana na problema, masiun sa pana na imuang masipag dili problem or personal life na desisyon, iyahag itang pangitaan og way if we submit ourselves to Him. Everyone, there's no way ra gyud. Ilan ta mo, maski pag if you try to get away from Almighty, at the end of the day, mubalik ka punta niya. Kay Yeshua is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by Him. Wala gyud may kala, maski pag mo backslide ka kadali, okay ra. Dili good okay, pero at the end of the day, mubalik gyud gyapon ka. Ang kapait lang, kano sa amang ka mubalik, nasa deathbed na Lord, sorry kay Lord, akong gisayangan nimong oras. Nga naman ta mo suffering, ana, na while we are living and healthy, dapat mo desisyon na ta na mga lagad kang Almighty. Para di ta magmahay ba, di ta magmahay na sayanga o ana. Lapit na. 5. Control portion sizes. So, pwede ni may control yung kaon. Sa una, 1 cup of rice. So, karon i-half rice na lang.
Kabalo ba mo na mas healthy ang white rice kaysa bread? Sa una man good, sige, favorite ko ng pasta, favorite ko ng bread. Ganahan ko carbs. Pero kabalo mo, mas healthy pa di ay ng rice kaysa mukaon kag bread. Kaya ang bread, daghan kay process giagian. Ang rice. So muna tong pilion nga ng whole food. Though of course, I'm not saying na healthy good ang white rice, dili good siya healthy. Pero kung imuhang siyang irang, mas okay pa ng rice kaysa sige kagkaon o bread, na process na bread. So instead na 1 cup of rice, pwede ka half rice or mais. Kabalo ba mo na healthier? Daghan kay healthy options kumbaga. Number 6, exercise regularly. Kabalo mo, kami ni Mommy nag-exercise mi gabi 25 minutes. Bahala nag 5 minutes na or 10 minutes. Ang importante, imong gipili na mong exercise. Sama gyapon na sa pag-ampo o sa Bible study na usahay kailangan pilion ba. Sing dili ganahan, no, imong i-force imong body ginina gabi. Masking 25 minutes lang according sa mo ang relo, mga 100 calories okay na. No? So ano ba mga small things na pwede mabuhat. Next, adequate sleep. Kailangan gyud ta matulog. Okay? So kung karon wa mo gatulog, di gyud na siya maayo. Nya mo basa mo research about sleep, daghan kaayo di gyud siya healthy. Nailan ta mog testimony mga higala ha, kaning kadali ra gyud ni. Ako man god workaholic ko. Ganahan kay ko work. Ganahan ko na ga-work ko kay kabalo ko na ako'y anihon na kwarta. Munang tanang gig ako ginang kwaon. Si Mommy against kay na siya sa kung work from home sa una kay tungod na naman ko'y flying. So para siya, ano pa man ka mo work? Ano pa man ka mag work from home? Na naman kay ginabuhat. Ya ganahan man ko na ako'y ma-check out sa kong Shopee. Ganahan man ko na ako'y mapalit sa wala lang. Ganahan kong na ako'y kwarta ba? Na ako ang anak ko. Ya kabalo mo mga igala, si Mommy, dugay na gina siya gaingon na mo stop. So ni stop gyud tinuod ko. Pero kabalo mo wala gyud katong before ko nag-diet, nag-exercise, di balik git gano na tingog na pag-apply na pud pero pero kabalo mga igala wala nagkulang sa Almighty ha, ang provision na ganahan lang gyud ko ganahan ko na nay extra kana ganing concept na di ka gusto na anak kay provision pero ganahan kag extra usahay delikado ba na kana ganing ganahan kong extra para in kaso wala akong first na akong extra nya dito na check akong heart na katude ako ang ga-apply hadlok day ko na di mo provide si Lord. May na lang, wala akong first na, akong second. Di ba? Yeah, ano po na siya, mulda po ko ni Lord, ana. To make na ng story short, exercise na ko, di ba? Nakitaan yun na ako na di yun maayo. Imagine ga, work ko, part-time, work from home, 4 hours, lupad ko. Kaya ko na, dili siya healthy. Di yun siya healthy. Motong na-realize ko, bitaw no, dili siya healthy. Motong nag-decide ko, wala kabalo si Mommy, anak ko, pero ni-reveal ko, human na good. Kung Mommy, kabalo baka na nag-work ka. Suko yung siya. At first, wala siya nasuko. Actually, na siya, big deal na ng Mommy, kaya masuko man yun siya dayon. Pero wag yun siya kagwanta. After pila kadlaw, gitawagan na bugo niya. Gitawagan na bugo niya siya, nang na. Pero at least, sa una, sing ka karon kay, with calm voice, nang mangkanak. Ingon niya ako na dili. Ngayon kami nagulo, ana. Pero at least, nila, nanay, ayan, nanay yung tingog. So, kasabot ko nung di siya. Siyempre, gila na ko niya. Pero, stubborn lagi. Buto na-realize ako, bitaw, no, niya kabalo mo, yung kang Almighty. Sorry, yun kayo, kay. Ang reason, na-check akong heart, ang reason di ay na, gusto kong extra, kaya di ko ganahan, walay kwarta. When I'm saying di ko ganag kwarta, provided ni Lord ako, bless kay God, salamat kay Almighty, gi-bless niya akong husband, gi-bless ko niya. Pero kana ganing, kasabot na sa akong gibati, akong point, na kana ganing ganahan kag extra in case na di mo work imong plan A, na kay plan B. Di yun na maayog yun. Kay dapat atong trust, naragyod kang Almighty. Mubitang, kung basahon na to ang story sa Exodus, ang mana, each day, niya gihatag. Kabantay mo? Huwag niya gihatag, na yun yung mana, for 1 month supply. Ya kita ganahan mo gutana. Ganahan na makita sa tong ref puno. Ganahan na makita sa tong counter na puno. Pag di na gina mo puno, pag ang bugas gahinay na, makarelate na gagawa na kaninyo naman ko. Kaya mga take out, hindi ko kagets ana. Pero karon pag na-party, take out, malipay yung ko. Yes! Na-bring home para sa mga dogs ba, may pakaon.
So, mga nga na ba? So, nagdito na ko na-realize na atong salig dapat naragid kang Almighty. Anything, dili lang na work, anything na mulabaw gani apart kang Almighty, red flag yun na. Anything, it might be your gadget, your movie, your series, imong food, ang imong work, anything na mulabaw kang Almighty, dili gyud maayo. Mubitaw ng give us this day our daily bread. Kailan ta mo mga igala, dili ta pasagdan ni Almighty. Never, He will never leave us nor forsake us. Nabalo mo mga igala, ma-enjoy ko. Balo mo nga no? Nag-stop ko ba og work? Naikalit nga ito sa balay. Ano siya, ma'am, pila magpa-breed sa imong iro? Kaya naman mi dog ba? Ako na ha, unsay breed? Siya mo bayad mi ma'am, bayaran na mo. Ano siya, oh sige niya, abi lang 3,000, 2,000. Ano siya, okay lang 10,000. 10,000, gamay na gina per person ko, kabalo na, pwede din siya i-breed na 10,000. So yung ana ba, i-surprise ka ni Almighty, mas kabalo mo, mas lami ng ing anak. Ganing ang provision ka ng what mo gi-expect. Kabalo sa pasabot, lahi kay sa feeling. Di ba? Iligi ko kang Almighty. Dili pareha ng ikaw nag-effort, unya ka ng buslot ang bulsa, gasto na po, nalagi kay kwarta, pero ibutang na sakit, or kailangan bayaran, ano ba? Lahi ragid mo provide si Almighty kay pinakilig. Kiligon jud ko. Thank you Almighty, amazing kay ka. Imagine, out of nowhere, muhatag sa imong 10,000, imo lang impamit ang iro. Ba? Amazing. Dili lang na yung anak, daghan many times na kanang kalitrag tuno og kwarta, muhatag og money ko na para asa ni, ay, kalimot mo na nagpa-borrow kag money sa una. May nga na ba? Mga small things na ma-surprise ta kung si Almighty atong ialaw. Bantog ra, wala kayo ko, di kin ako ma-feel ang kilig ato na moment. Kay ako man, by my own works man ko. Trabaho ko para ako'y kwarta. Trabaho pero kapoy kayo, wakay tulog. Yung pagtanaw niyo sa imong account, naalagi kwarta, pero di man po enough. Never ta mahimong fulfilled aning kalibutan ni. Inlan ta ka. Maski pag mo earn kag $100 a day, walay fulfillment na kung dili ta connected kang Almighty. Wala gyud. Ilan ta mo kabalo mo, naga-earn ko dako kaya akong gina-earn. Pero kayong gyud ko na unsa man yung pagdako kung dili wala ka sa will ni Almighty. Mapalit na gid ka kung gusto pero wala, dili ka happy. Di ko maimperno, pero wala na ko na bulsay ang will ni Almighty. Muna kung prayer mga igalaw akong prayer sa tugtanan no before ko mo end. Na atong i-bullseye ang will ni Almighty sa itong kinabuhi. Spiritually, soul, body, mentally, dapat online. Again, di man ta perfect, pero at least, ganing kamo ta ba? Nay awareness. For example, karon ko, amaze yung ko, promise, si mami, lain kay si mami gabi siya, kaon pa na. Pero ayun ko, no, I'm okay. Sa una, makaurot kong durian, isa ka buok, pero ima, na-shock yun ko na kung nakaon na lisog, gabi, duha lang. Kabalo ko, ano mo tawa? Self-control. Di mo ko may imperno, pero at least, kabalo na ko mo ingon no ba? Mami, lagi, kaon pa na. Ano, pero siya, kaon pa na. Sa una pa to, masingin siya mo ingon, kaon yun ko. Pero ano ba? So mga small things are good na kung gusto i-share ba na posible yun di ay. Na dili pa ulahi ang tanan. Wala mo mga igala, wala gyud ko nag-expect na moabot ko ani na point sa akong life na may akong healthy. May kung mami di na siya healthy. Though di pa man ko perfect eh. Siya man gid ang unang healthier in terms of living. Grabe man gid siya ka healthy, kabalo man gid mo na. Pero ma-amaze ko ba na lahi ra di ay kung imong kinabuhion. Sama gyapon na lahi kung imong kinabuhion si Almighty. Ano siyang i-allow ba? Kay sus kada sila kaniya mga kababata dugay na mi kadungog ani pero lahira gud pug imuhang i-experience ba the only time na ma-experience nato si Almighty if we allow Him. So mga igala kung naamo karon sa stage sa inyong life na ang giingon sa Holy Spirit is let go, buhiin na kay I tell you once we let go dira na ang miracle. Mo man ang giningon ni Daddy, simple obedience creates an atmosphere of miracle. Sa panahon kabalo asa man tong provision. Kanus man ni dool tong lalaki para mag-ask og meeting fee. Kato man sa panahon na ni let go ko. Kun Almighty, bahala na gyud. Kabalo ko na di ko mo biyaan, di ko mo pasagdan. Bahala na og dili ko, bahala na og say pila ang ako ang budget for today. Balo mo dira ang
ni Apaw ang mga miracles. Promise, ingnan ta mo. Sa panahon na mo obey, mo bitaw ng kanang kong husband supportive kay na, kay grabe po siya i-bless ni Almighty. Kana mo obey lang ka ba? Bless kay akong husband, mga kabalo mo sa una, sus, kabalo ba mo, nabot ang point na namatay among iro, among katong first year na among minyo, namatay among iro, kay wala mi budget pang injection, ing ana. Wala, ba't di siya part sa budget ba? O, dito injectionan kayo, ba may part sa budget? Ing ana. Pero 4 years, sa palapakan, mag 4 years sa day karong September, thank you Almighty. Napapak niyo. Amazing yun, masking siya, makaingon na buhi yun si Almighty. Buhi gyud siya. Bumitaw ng ano mga igala, mintas na patay panahon diri sa kalibutan. Let us not kanang di na to i-waste atong time. Let us redeem our time kay the days are evil. Amen. Ito palakpakan sa Almighty. So gusto ko mag-pray no sa atong idoko atong ulo, ato ang close atong our eyes. Heavenly Father, we thank you so much for this day. We thank you Almighty that you are good. We thank you Almighty for the gift of life. Thank you so much for your Son, Yeshua. Almighty, kami tanan namin mga ginatubang na mga challenges, sa mga pagsulay. Thank you, Almighty, na pinaagi si mong dugo, Yeshua, kami madaugon. Thank you, Almighty, pinaagi sa Holy Spirit, kami makadesisyon og maayo. And Lord, right now, I just pray for everyone who is here today na kailangan healing mentally, physically, and spiritually. Thank you, Almighty, na you will continue to work in our lives through your Holy Spirit. We plead the blood of Yeshua, of everyone who is here this morning. We plead your blood, Yeshua, all over our finances, all over our life, all over our body, all over our family. We plead your blood, Yeshua, because you are the only way, the truth, and the life. I speak life sa tanan na diri karon, Almighty. Thank you, Lord, na sa tanan nangitag tubag, you will answer them this morning. Sa nangitag breakthrough, thank you that you will break every strongholds this morning. Sa tanan, Lord, nangitag kaayuhan, thank you that you will heal us. Sa tanan mga nangayo og sa tanan nangayog tubag, thank you, Lord, that you will answer them this morning. May give them the wisdom, Almighty, to follow your will. We thank you so much for everything. I speak life to everything and to everyone who is here today and protection. And we plead your blood, Yeshua, all over our life. In Yeshua's name we pray. Thank you, baby. Nabaghuan gid ko sa iya hagyod. Kay tanan ay ang i-share, dili gid na siya ana noon. Tanan lang iyang i-share, wala gid na about health. But praise the Lord, kay usa na siya giusab gyud. Nag-change gid ang paradigm sa akong anak, no? Ato di pa palakpakan nato siya. Because nausab gyud ang iyahang dagan, no, sa iyahang life. Yeah, actually it's not all about losing weight. It's not all about food, but it's all about how you behave yourself. Kay diha man gyud ta, it's how you behave yourself, how you kana bring yourself gyud. Mao gyud na ang pinaka-importante kana, that is part of personal development. Nga masaligan ta sa gamay nga butang, masaligan ta sa dako na butang. So, and then blessings will follow. Tanan, favor will follow. And then, ang pinaka-importante gyud that we will not die before our time. Because the Lord really needs each one of us. He needs us. He needs you to declare nga unsa siya ka maayo. Unsa siya ka maayo gyud. Unsa ang pulong buhi. After all, if you do not know unsay rason sa imong existence, sa imong life diri sa kalibutan, murag budlay kaayo. Kay ang ato ang pagpaninguha dili mahimong fulfilled, walay fulfillment if you do not understand. So ang pinaka-importante, usa sa mga keyword nga masabtan gid nato ang gi-share ni Amara is knowledge. Without knowledge, people will perish. People will be perished without knowledge. So it does not necessarily mean ma-perish ka sa hell, but diri sa kalibutan mahimong futile. Everything will be futile if ang knowledge is limited. Though everything is working in progress,
but it is your job to grow every day. Mo na imuhang responsable is to be responsible. Ina imong kagalingon, I am responsible. Wala kay dapat ipasangil kay maskin kay kinsa. You cannot blame the Father. You cannot blame Jesus, Yeshua in your life. You cannot even blame the devil nga naunsa ka. You cannot even blame your parents. You cannot even blame kinsa mga tao sa imuhang palibot. Wala kay laing pasanginlan kundi imong kagalingon lamang. Because naa kay pagpili ing na imong kagalingon, I have a choice. I am responsible to my life. Yes, you are responsible. Amen. Hallelujah. Say hallelujah. Let's all stand and sing that song, Ikaw Lang. Amen. Tawagon ako ang backup singers, please. Ikaw lang. Si Adonai lamang, the Father, and in